formal na nga pong inimbitahan at pinapaharap ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte para sa unang araw po ng kanyang paglilitis sa Lunes. Pero hindi naman po required na siya mismo ang pumunta doon. Kaya pwedeng yung mga legal counsel niya lang ang magpakita ng personal sa korte po para sa kanya. Samantala, tumagal ng halos 2 oras yung ginawang caucus ng ilang senador bilang paghahanda sa impeachment trial ni VP Sara. Kabilang po dyan sina Senate President Sherwin Gatchalian, Senate Pro Temp Tito Soto at ilang pang majority senators. Nakiisa rin po sa pagpupulong ang 2 senador mula sa minorya na sina Senators Robin Padilla at Loren Legarda. At kaugnay po niyan, kinumpirma po ni Senator or SP Gatchalian na siya nga ang magpe-preside sa impeachment trial under the Senate rules kasi ang Senate President ang default presiding officer kapag hindi presidente ang nasa ilalim ng paglilitis. Samantala, nag-ikot ang ilang mga pulis sa loob ng Senado para siguraduhin ang seguridad siguraduhin yung seguridad ng institusyon para sa paparating po na trial. Kinumpirma rin ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na may mga ide-deploy na pulis sa loob mismo po ng Senado. Sa mga motorista naman, pansamantalang isasara ang Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street. Nakakalimutan ko na meron ngang Atang de la Rama Street malapit sa Senate. Pinapayuhan naman ng Pasay City LGU na dumaan sa Macapagal Boulevard bilang alternative route, mga kapatid. Okay, sabihin ko lang na kasi di ba ilang araw na nagdedebate kung sino ba talaga upo na presiding officer. Meron talaga nakalista based doon sa sa saligang batas natin at saka sa Senate rules. Pero sabihin ko lang na nung nagkakalap tayo ng mga briefer this week, yung briefer po from the UP College of Law, from the other lawyers, tapos yung pong mga paghahanda rin ng Senado. Meron silang sariling briefer din na pinalabas. Nasilip ko na doon, Mase and Chiki, na na yung merong isang portion doon na talagang parang parte ng paghahanda para doon sa presiding officer na determine doon na si Sherwin. Si Senator Sherwin talaga. So, siya PSP talaga. Parang ibang issue kapag magpapalit somewhere along the way. Pero yung pag-uumpisa, siya talaga. Siya talaga dapat. okay. Anyway, hindi naman din kasi required talaga na abogado. Yes. Kasi ang pinag-uusapan naman dito ay yung rules, Yes. 'di ba, ng impeachment court. So kailangan niya lang maging bihasa doon sa rules na sila rin naman na nagsulat. Na hindi imposible kasi sa nakita kong briefer kanina na hindi natin masabi kung saan galing kasi. Pero legit po 'yon. Lahat ng bawat doon, instruction ay merong kaakibat na source na link kung anong batas ang tinatakal doon. Like, halimbawa, kung magde-decide na hindi paupuin yung isang witness, merong nakalagay doon na ito yung ito yung Batayan. Batayan dyan. So, kahit na hindi lawyer umupo doon, kaya Pwede. na, based doon sa nakita natin na briefer for the Senate. Mukhang magaling naman na mag-aral si Senator Sherwin Gatchalian. Aaralin niya yan. O At saka inaral na niya yan, I'm Yes. sure. May lawyers din naman Oo. na impeachment judges 'di ba? Nakita na rin ng mga producer natin, di ba mga producer, nakita nyo talaga doon. Senator na judges. Bawat step, it's a 10-step process, mga kapatid. Yung mangyayari po starting Monday. 10 steps pala yun. Sabi ko parang mas mahaba pa, pero kung tutusin 10 lang. At bawat isa ay may batayan from the saligang batas. But anyway, mas maganda kausapin na natin. Oo, tanungin na natin kung ano na nga ba yung ginawang pinakahuling paghahanda po dyan sa Senado. Kausapin po natin ang ating mobile journalist na si Merymon Reyes. Hello, Merymon. Kamusta dyan sa Senate? Jovi, Chiki Mase, so far all systems go na para sa Senado. Yun nga lang, medyo mas mahigpit na. Hindi pa kasi nawawala yung heightened security alert para sa loob at labas ng Senado. Kaya yung PNP kasamang Office of the Sergeant at Arms, Romonda kanina kasama si General Corpus. And ang sinasabi niya kasi sa amin, though hindi sila nagbabanggit ng numero, strict pero fair naman daw ang kanilang security protocol. So they are also expecting and encouraging yung cooperation, especially ng publiko na manonood, to observe proper decorum at sundin daw yung protocol, lalong-lalo pagdating doon sa pagre-register sa Senate's Visitor Management System para makuha first come first serve
yung slot doon sa 61 na slots na i-accommodate para sa mga nais manood sa publiko. Okay. Mary Mon, kanina sabi mo nga umikot dyan yung mga members ng Philippine National Police to ensure yung security. Pero kamusta yung labas ng Senado? Papayagan ba nila yung mga rallyist, yung mga supporters kung sakali na magsagawa rin ng kilos protesta doon? Hanggang saan lang pwede? So far kasi nung tumingin tayo, may mga cones na dinedirect yung intersection doon sa harap ng Senate Gate. Kumbaga may mga cone na nakaharang, so hindi lang basta-basta makakakaliwa na. Plus, even kasi tayo from the media, ang nasabi parang medyo mahihirapan ng makadaan doon sa Jokno Boulevard, kaya baka sa may bandang PICC, kailangan ng bumaba, maglakad na kami. Pero tinatanong namin kung pwede ba sa kabilang side, sa may Makapagal, ang entry point. Pero yun yung hindi pa masyadong nalilinaw ng Senate ngayon na sinasabi, nakikipag-coordinate pa raw sila sa PRIB pati sa OSAHA para pa sa ibang guidelines tungkol dyan. Yung regarding doon sa mga rallyista, last time naman kasi kahit hindi pa sigurado na may permit na ba o wala, ang sinasabi during that time, pwede papayagan pero susundin lang daw yung space na ibibigay sa kanila. Pero since ngayon, iba kasi ang usapan din ng impeachment trial, yan yung aabangan natin na enforcement ng security nila mula ngayong Lunes. Pero so far, sa pagsilip natin kanina, wala pa tayong nakakagilap na presensya ng mga grupo, unlike last time na may mga nag-camp out talaga sa labas ng Senado. Okay. So, kanina, I understand, di ko alam kung nakausap niyo ng personal si Senate President Sherwin Gatchalian, pero mukhang may confirmation na nga siya na yung magiging presiding judge dyan sa impeachment. Kung nakwento ba sa inyo kung kailan at ano ang nangyari at napagdesisyon na nila finally na si SP na yung umupo, before di ba napapag-usapan na baka si Senator Cheese? And lumalabas pa na lumulutang din yung pangalan naman ni Senator Kiko Pangilinan, either as presiding o kaya naman yung tinatawag na impeachment manager, yung quarterback o support daw ni presiding officer. Wala kasi silang masyadong na-share tungkol doon sa All Senators Caucus sa ginawa kanina. Even sa pangungulit natin, kay Senator Erwin Tulfo, sabi niya, nailatag lang daw nila, napag-usapan daw nila yung scheduling, yung logistics, and while gusto sana ni Senator Erwin na lahat ng miyembro ng Senado, especially ng minority, ang pumunta doon sa caucus para on the same page sila, wala sila masyadong binanggit talaga aside from okay naman daw, na ilatag naman daw so far yung mangyayari ngayon sa trial. Ito rin naman yung sinasabi last time ni SP Sherwin, as far as he knows, siya raw ang magpe-preside talaga ng impeachment trial. But then again, kung sakali man talaga, if ever lang naman na magkakaroon sila ng change of mind, ang nasabi naman ni the impeachment clerk of court, Secretary Ray Bantug, sa trial proper naman daw yung mangyayari, pero ang magpe-preside pa rin talaga niyan ay si SP. Pero yung sinasabi mo kanina na impeachment manager, yung parang quarterback, ano yun? Meron palang ganun. So may decision ba sila kung tutuloy si Senator Kiko doon? Wala rin pa silang nabanggit tungkol dyan Pero hindi naman si impeachment manager, kumbaga, nilinaw nila, hindi siya yung parang papalit sa presiding officer. Kumbaga, tutulong lang daw siya para masiguro na maayos yung daloy ng trial proper. But then again, tulad last time ng special session, sabi naman ng mga senador, wala pa raw nakaset sa stone. So as far as they know, si SP yung magpe-preside. Pero for now, si SP Sherwin muna talaga ang makikita natin na tatayo doon sa rostrum sa pagre-reconvene ng Senado bilang impeachment court at sa pagsisimula na ng impeachment trial. Mary Mon, itong impeachment manager ay nandyan na ba talaga yan sa rules na dapat may ganun? Meron na bang mga impeachment managers dati? Kasi kung bago siya, ano daw yung dahilan kung bakit kailangan may ganun ngayon? Well, yung last time kasi ang nasabi ni Senator Ping and nung members ng new majority, baka lang daw kasi magkaroon ng points of contention, medyo magkaroon ng gulo, or medyo hindi magiging, syempre may differences daw ng opinion mula sa mga senator judges. Pero ito, kaya doon nila napakilala rin itong impeachment manager. Pero yun nga, magsisilbi lang naman daw itong quarterback ng presiding officer, pero hindi raw siya talaga yung pinaka-magti-take charge doon sa trial proper. Yung presiding officer pa rin naman daw yun. And kanina naman, sabi rin ni Senator Erwin, wala raw silang napag-usapan na ibang senador, impeachment trial lang daw talaga yung pinag-usapan doon sa caucus. Tapos sa Lunes, baka may nabalitaan ka, Mary Mon, kung meron na tayong makikitang witness.
So far, depende din kasi ito sa magiging presentation na plano ng House Prosecution Panel, pati ng defense. Pero hindi malabo kasi bukod sa may paunang salita na from both of the parties, magsisimula na agad yung order of business nila. Yung pagpepresenta na agad, either ebidensya yan o witness o testimony, ilalatag na yan. And ang isang inaabangan din natin is yung attendance ng mga senator judge, especially from the minority. Ang present lang kasi kanina sa all senators caucus, from the minority, si Senator Loren Legarta, pati si Senator Robin Padilla, and nag-post pa sila ng picture dito. Sa pagtatanong naman natin sa case si Senator Rodante Marcoleta, so far sa mga nakausap natin mula sa opisina niya, pinaghahandaan daw talaga ng senador yung impeachment trial. Pero yun nga, abangan lang natin kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na araw, especially sa case ni Senator Marcoleta. Okay, discuss ko lang yung mga nakikita nyo sa screen ha. Nakikita mo ba, Mase, Chiki, Yes. at Mary Mon? Ibalik natin yung Pakibalik ating yung pag-uusapan. plenary, yan. Nakikita nyo na nakatalikod ang mga senator judges doon sa podium ng Senate. Oh, Ano yes. po? Oo. Sila'y nakaharap doon sa prosec panel at saka sa defense panel at yung upuan sa harap ng kung sino man ang witness. Ang witness. Yeah. So bali nakaharap din sila dun sa mismong audience. Meron kasing upuan dito gallery. Correct, may Diba? ganun din. So, baka doon, hindi ko alam kung papaupuan yun, ha? Oo, right. Oo, or ano. baka ang paupuin doon yung mga naka-standby Na witness. witnesses po. Pwede nga rin. Pero, so yan po. Kumbaga, they will be presenting kung ano man from this side of ng Senate. Usually, dyan mga bulungan with the guest lang dyan. Correct. Usually, diba? Pero meron man, hindi lang yan ang alam kung kuha mo. May kuha ka rin kanina tungkol doon sa paghahanda ng mga kasama natin sa media para sa kanilang coverage. Tama, Jovi. And yun nga lang, ang isang limitation, hindi lang para sa atin sa media, kundi yung mga manonood sa loob ng plenary hall, pagbabawalan daw yung pagtitake ng video or picture or anything that may cause distraction. Kaya ang mangyayari, yung live streaming din ng impeachment trial, may nakasetup na crew mula sa Senado. Pero naka-hook up yung iba't ibang mga network. Kaya ito yung sinasabi ni SP Gatchalian na masikip daw yung Senate talaga pero pinagkakasya on the logistics side. So may kwarto para sa atin, may holding room para sa House prosecution, pati sa defense. And ang mangyayari sa huling info na nakuha din natin, yung House prosecution panel, yung briefing, isasama rin daw doon yung holding room ng media na babantay sa prosecution. So, yun nga lang, medyo masikip talaga, ongoing pa yung pagsiset up, pero mahigpit sila sa kung sino lang yung maaaring pumasok at lumabas ng Senado. Oh, ang busy na ni na JM Nakita mo ba? Nagse-set up. Nakita mo ba? Nagse-set up na nung gamit Oo, natin. saka yung connectivity Mary Mon. ina-assure nila na merong connectivity tayo dyan. Yes. Para Chiki. dun sa mga mas select sa public audience. Syempre minsan traffic talaga, minsan hindi magaling sa oras, minsan nalilate. Kung malate ba, linawin ko lang ulit, alam ko tinanong ko ito sa iyo kahapon, hindi pa tayo sure. Sila ba ay papapasukin pa rin kahit late sila? Meron naman silang QR code o kapag nag-close door na talaga, wala na. Baka naka-lockdown. Forfeit na yun. Yun, Chiki. Ang sabi kasi sa amin is kapag nagsimula yung trial, sarado na raw ang pinto. So kung sino lang ang nasa loob, yun muna. Kung sino yung nasa labas, may hirapan na pumasok. Pero pagdating daw kasi sa pagkahaba-haba ng mga pagdinig, especially sa case ng impeachment trial, baka pwedeng posibleng magkaroon daw ng breaks or pauses in between. Pero titingnan muna raw nila kung ang tinitingnan kasi nila is yung security side kung mako-compromise ba, kung may mga malilate, papapasukin pa ba or hindi. Pero ang malinaw sa ngayon, yung 61 na slots para sa nais manood mula sa publiko, first come, first serve siya. So kung sino yung ma-generate na 61 sa araw ng pagbubukas ng pinaka-link o yung portal, sila lang yung maaaring pumunta that day. Pero ang nililinaw naman din ng Senado, everyday siya nagre-renew. So for example, sa Monday, Sunday ng 2 p.m. bubukas yung Visitors Management System. Pagka sa Tuesday naman, Monday siya ng hapon bubukas. Kaya mag-aabang na lang daw ang lahat. Pero dapat naka-ready na yung ID na i-upload, pati yung paglalagay ng mga personal na impormasyong kakailanganin for verification. Saan nga nila makikita yung link ng VMS, Mary Mon? Meron sa social media accounts ng Senate of the Philippines, meron din sa website nila nung in-announce nila yon. May QR code din silang in-upload para pwede na raw i-scan yon at doon na yun bubukas. Yun nga lang, kailangan naka-ready na kasi nga kung first come first serve siya at maraming kaagawan,
dapat naka-ready na yung picture. Kasi nung na-try natin itong VMS, may kailangan kang i-upload na government-issued ID. So, dapat naka-ready na rin yung mga yun. At kung pala rin na ma-generate, mabigyan siya ng QR code, yun daw ang ipepresenta pagpasok ng Senado. Pero syempre, kung sakaling makakuha ng slot, ine-expect naman daw yung proper decorum sa mga manonood mula sa publiko. Yeah. Kaya feeling ko pagdating sa guests sa mga manonood at saka sa media na papasok sa loob mismo ng plenaryo, stricto yan dyan. Pag Yes. sinara ang pinto, sarado na talaga. I'm sure. At saka tingin ko, dapat lang silang maaga talaga, no, Chiki and Merrimon. Kasi nga, ibibrief pa sila sa proper decorum. Para kung tayo nga dito sa mga studio natin, pag may palabas, di ba? Dapat early kasi ibibrief pa sila Correct. before sila pumasok sa loob. So expectin na natin. Punta na kayo ng maaga, mga kapatid. Lahat po ng interesado. Kapag may QR code kayo, punta na kayo dyan. O before tayo magtapos kay Mary, mapag-usapan natin yung kino-cover niya na si Senator Robin Hood Padilla. Ay, ang daming ganap ni Senator Robin. May quotable quote. Sabi mo kanina. Refreshing to see na siya ay sumali kanina, True. Merrimon, doon sa Caucus. caucus na kung tutuusin, parang dalawa lang silang nakita nating Silang dalawa ni from Senator minority na Loren. sumali doon. Kamusta ba siya? Nagpaunlak ba ng ambush? Hindi eh. So far kanina sa pagbabantay natin, hindi masyadong nalapitan or nakausap. Even sila Senator Jesus Cordero, nung nandun sila sa Ay, Okay. ng session hall, punta doon sa isang kwarto, tinatry namin silang ma-reach out, pero pare-pareho kasi sila either umiilag or ngumingiti lang sa camera. Pero nag-post naman ito si Senator Robin Padilla, kasama yung ilang senador, 10 kasi sila in total na pumunta doon sa caucus. And nagpapasalamat siya sa liderato ni SP Gatchalian na pinakinggan daw yung parang nais ni Senator Loren Legarda. And silang dalawa lang yung nakita namin so far from the minority na pumunta doon sa caucus. May explanation yan kung ba't di sila nagpaunlak sa inyo, ha? Kasi sa 10 steps itong trial na ito, step 3, guess nyo kung ano, political neutrality starts even before mag-start yung actual trial sa Monday. So senators should observe political neutrality throughout the whole process. ayun. Kaya mahirap sila interviewin. Maintindihan natin si Merrimon kung di nila ma-ambush pagdating sa impeachment na mga dahilan Yes. or questions. Pero dahil may session naman sa umaga, pwede sila mag-ambush tungkol naman sa ibang bagay. Oo, hindi yun tungkol doon sa mismong kaso. Correct. Ay, Puntahan natin, ipakita lang natin, Mase and Chiki, yung pinaka-latest na mga pahayag po ni Senator Robin na pinika po ng media para mabasa natin habang nandiyan si Merrimon. Ito ko sa kanila ni Senator Bato. Yan. Ano sabi, Chiki? Ang sabi raw, ito na po ang sabi ni Senator Robin Hood Padilla, ang sabi raw ay kakasuhan na raw ako, pinatakas ko raw si Bato. Nakita nyo ba yung CCTV? Hindi kami tumakas, naglalakad kami. Ang tawag doon, lokohan. Okay, so ito po ay hindi latest pala. No? Pasensya na kayo, nagkamali yata sila ng playback. Yan po ay sinabi po ni Senator Robin Hood Padilla dun sa INC rally. Daan sa Kahapon. EDSA. Oo. Sa EDSA. July Kahapon po. Oo. So, yun po yung sinabi. So, iba po yung tono niya, no? Kumpara dun sa pinaka-latest niyang quotation na kung sana mapapakita na natin. Pero yung iba yung tono niya kasi may kasama ng tungkol sa pamilya. Oo. Meron ng tungkol dun sa tungkol dun sa teka nga, ayoko i-misquote si Senator Robin Hood Padilla kaya aking hahanapin yan, ano? At Sige. baka magalit sa atin mabait pa naman yan sa atin. Teka, hanapin ko lang yan. Ano? Pwede naman din Pinasa siyang ko yan, magpa-interview sa atin. Welcome na welcome si Senator Robin sa atin dito. Ayun, sa News 5 ko nakita to Hindi kami sanay yung aking asawa at mga musmus na anak na makasuhan. Yan yung quote niya, no? At muli nga pong itinanggi ni Senator Robin Hood Padilla na hindi maituturing na pagtakas yung pag-alis nila ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises anong madaling araw ng May 14. Okay, so merong dahilan Chiki, kung bakit parang malungkot yung statement na yan ni Senator Robin Hood Padilla kumpara dun sa kanyang statement sa rally. Dito kasi sinabi niya, aside from hindi sanay yung asawa niya at mga anak niya po, sinabi niya, and I quote,
Una po ay sa pinansyal. Hindi po mura ang pagkuha ng abogado. Pangalawa, hindi sanay ang aking asawa at mga musmus na anak na sila na kami makasuhan. Matanda na po ang nanay ko, hindi na sanay yun, na hindi ako makikita at kasama sa bahay. Ibang-iba yung tone. Kumpara doon sa mga sinabi doon sa rally. Well, ang sinasabi ni Senator Robin, hindi naman daw pagtakas. Makikita na hindi tumatakbo. Pero kasi ang tanong dun, bakit sinakto na tulog ang mga tao? Yes. Diba? At saka sana, naaalala na meron palang mag-aalalang nanay, asawa at mga anak before doing things. The same way na tayo bilang ordinaryong Pilipino, takot tayo gumawa ng mali kasi ayaw nating may consequence. Siyempre. No? Oo. Anyway, yun lang naman po yun. Dinamay ko lang si Merrimon habang nandun siya. Pero Merrimon, thank you for the update. I will see you Monday for all your updates dyan sa Senate. Alam ko buong pwersa tayo nandyan, Masi. Yes. So good luck sa coverage ng Oo. impeachment. Alam ko mahaba ang magiging araw nating lahat on Monday. So, pahinga ka, Merrimon, sa weekend. Yes. Thank you, Merrimon. Salamat, Thank you. Merrimon.